Mahilig ba kayo sa kape? Anong klaseng kape ang healthy? O ganitong klase ba? O ganito? Tuturo ko sa inyo po Ako hindi ako mahilig magkape. Alam ko mahilig kayo magkape. May health benefits pag black coffee. Mas healthy pa siya kaysa sa mga 3-in-1, maraming gatas. So mas maganda black coffee lang kung kaya nyo yung lasa. Tingnan natin So ano ang black coffee? Pag black coffee lang, walang halong gatas, walang asukal, di ba? No fat, no calories, no sugar. Tingnan nyo yung mga nabibili nyo sa mga coffee shop. Naku, ang dami nun. 300 calories, 400 calories, may cream pa. Pero ang black coffee, 2 calories lang. Halos wala, parang tsaal lang siya. Tapos, ang maganda pa sa black coffee, yung mga antioxidants niya, yung benefits niya, mas puro. Mas hindi siya diluted. Ibig sabihin, mas pure, mas marami. Hindi katulad yung mga nabibili nating kape sa mga tindahan. Ang dami. Ayan, mga caramel mocha, 470 calories. 2 platong kanin, isang kape pa lang yun. O nilagyan mo ng whipped cream. Ito, white chocolate mocha, almost 500 calories. Ang daming fats, ang daming carbohydrates. Pero kung black coffee lang, mas healthy. 2 calories lang. Ganun kababa. Pero kompleto siya sa antioxidants. Sanayan lang ng lasa. So, tingnan natin yung pag-aaral. Meron mga pag-aaral ng benefits ng coffee in general. Pero kung black coffee, I'm sure may benefit din. Number 1, may mga pag-aaral, several studies, mukhang may tulong siya sa pag-iwas sa Alzheimer's disease. Parang okay siya sa utak yung kape. Pero ngayon po, papakita ko muna yung positive, yung mga mga positive benefits ng coffee. Mamaya, papakita ko naman yung possible side effects. So, bahala na kayo mag-timpla, magtansya, gaano karaming kape, bagay sa'yo, at kung iinom ba kayo or hindi. Pag sa Alzheimer's, sa pag-aaral, nakita nila 3 cups a day. 3 cups a day, bababa yung risk mo of dementia by 65%. Pero ang gusto nila, ganun lang, 2 to 3 cups a day. Pag lumampas ka daw sa 6 na tasang kape, lalo pa daw lalala yung dementia, pabaliktad. Pag nasobrahan, lalong masama sa utak. Pero pag sa konti, in moderation yung kape, mas maganda. Alzheimer's disease, kanina, number 1. Number 2, Parkinson's disease, mabagal yung galaw. Okay, yung mahilig daw minom sa kape, less chance magkaroon ng Parkinson's disease. At yung mga taong may Parkinson's na, meron na sila Parkinson's, yung hindi nila makontrol yung galaw nila, pag umiinom daw ng kape, medyo mas nakokontrol nila yung mga tremors, yung hand movement. Tingin nila yung caffeine may benepisyo kung Parkinson's, di ba? So mamaya yung side effect naman ituturo ko rin. Liver cirrhosis, may tulong din daw ang kape. Ayan Kung alcoholic, kaya nasira yung atay, o hindi alcoholic, 4 cups in a day, may tulong daw sa liver cirrhosis. Hindi mo naman kailangan habulin yung 4 cups, siguro 1 cup, 2 cup lang. Kasi pag nasobrahan nga, baka may side effect din. Number 4, di ba, pampagising yung kape, kung sa umaga o sa tanghali mo iinumin, pampaganda ng mood. Diba? Reduces depression, maganda rin sa memory. Huwag lang sosobrahan. Dito nga maximum mga 4 cups in a day. Sa diabetes, kung black coffee lang, okay sa diabetes. Kung walang asukal, Pag black coffee lang, bababa yung diabetes risk mo na 11%. Pero kung may diabetes ka na, tapos maraming asukal, maraming cream, hindi maganda. Tataas din yung blood sugar. Hanggang black coffee lang pwede kung diabetic po. Sanayan lang sa lasa. Reduce risk of cancer, hindi tiyak. Pero may ilang pag-aaral, hindi pa sure yan, baka daw makatulong sa breast cancer, colorectal cancer, liver cancer. Although may ibang pag-aaral nagsasabi yung coffee, possible din merong mga masamang component. Okay? Baka meron din yung iba, marami kasi klaseng kape, depende sa pagkagawa nila. So merong iba nakitaan nila may acrylamide na cancer causing.
So, hindi tayo makaka-assure. Depende kung saan nyo binili yung kape. So, parang may benefit, pero yung iba parang masama din. So, hindi tayo sure. Kaya nga question mark. Gaano karami, bukod sa konti lang calories, may vitamin B2, may magnesium din yung kape. Ano ang pros and cons of coffee? Pwede natin focus konti, Doc Lisa. Tulad na sinabi ko, yung positive, di ba? Parkinson's, Alzheimer's, diabetes, cancer, possible. Ayan, no? Sa cirrhosis of the liver, pwede yan. Pampagising, yan. Kaya lang may bad effect, hindi makatulog. Yan. So, tumataas blood pressure, mabilis ang heart rate, napapaihi lalo pag uminom ng kape. Yan, no? Minsan bumababa yung vitamin B, vitamin C, nakaka-yellow ng ipin, nakaka-acidic. Tapos, tulad nga na sinabi ko, may ilang kape, may possible cancer-causing chemical yung iba. Ayan, no? Merong mga bad components na nakitaan nila, depende sa kape. Ito pa problema sa kape, pag nasobrahan mo, ang taas ng caffeine content. At pag nilagyan mo nga ng mga milk, ice cream, whipped cream, dagdag calories, nakakataba. So, ano ang limit? Ang limit is around 300 to 400 milligrams of caffeine every day. Pero depende sa iyo. Sa akin kasi may palpitation na ako kaya hindi na ako nagkakape. Si Doc Lisa din may palpitation. Pero sa gusto ng kape, meron ngang benefits pros and cons Lalo na kung may lahi kayo ng Alzheimer's, Parkinson's disease. So hanggang 3 tasa ang recommended. 2 to 3 cups maximum. Huwag nyo na palampasin ng 6 na tasa, lalo na kung hindi black coffee. Okay? Side effect ng sobrang kape, nervyos, hindi makatulog, mabilis heart rate, tumataas blood pressure, pwedeng mahapdi, acidic, nakaka-acid, nakaka-GERD, nakaka-heartburn. At yung mga ibang iniinom natin, soft drinks, may mga tsaa, may caffeine din. So, kung may soft drinks, tsaa ka na, dagdagan mo pa ng kape, baka masobrahan ka sa 300 to 400. Lalo na kung brewed coffee, mas matapang pa. Kung ayaw nyo ang lasa ng black coffee, meron na bang ibang style pwede mo lagyan ng konting gatas, pero skim milk or unsweetened soy milk. Kung gusto mo lagyan ng sugar, pwede yung mga artificial sugar na lang o konti para lang may lasa. Or kung gusto mo talaga asukal, konti lang. Konting asukal, konting cream lang, bawasan mo. Huwag yung 3 kutsaritang asukal, sobra dami yun. Maraming way i-enjoy ang coffee. May coffee ice cream, may iced coffee at ibang klase. At depende nga, maraming klase yung coffee. Alam ko, may dark roasted, medium roasted, sa kulay may light roasted. Ayon nga sa pag-aaral, itong light nga mas marami pang caffeine. Anyway, iba't ibang variety to, depende sa panlasa nyo. So hopefully nakita nyo na yung positive and negative effects ng coffee. Nasa inyo na po kung tingin nyo kaya ng katawan nyo at makakatulong sa inyo. God bless po.